Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Gabi ng Lagim. Ako nga po pala si Anne. At nais ko lamang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isang karanasang tumatak sa akin at nagsilbing bangungot na hindi ko na muling gugustuhing maranasan. Ako ay isang ordinaryong vlogger. Mahilig akong kumuha ng videos at mag-explore ng mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, lalo na iyong mga abandonado at pinaniniwala ang may mga espiritu. Gusto kong maging kilalang vlogger, kaya't gumagawa ako ng mga content na kakaiba. Mga lugar na hindi madalas puntahan ng nakararami, kagaya ng mga abandonadong lugar. Isang araw, may nakita akong video sa aking newsfeed, isang Halloween special ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang Diplomat Hotel sa Baguio, isang abandonadong hotel na puno ng misteryo at kwento ng mga nagpapakitang espiritu. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang mayroon sa hotel. Nakakatakot ang hotel, pero parang may humihila sa akin para puntahan ito. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makita ito ng personal. Nang dumating ang araw na wala akong pasok, hindi ako nag-aksaya ng oras para puntahan ang Diplomat Hotel. Nag-impake ako at bumiyahe papuntang Baguio. Ang una kong destinasyon ay ang Diplomat Hotel. Gusto ko sanang masilip muna ito bago ko i-vlog, upang makita kung may mangyayari ba sa aking kakaiba. Pagtapak ko pa lang sa hotel na iyon, iba na ang aking pakiramdam. Bumungad sa akin ang lumang hotel, madilim at puno ng misteryo. Halos walang tao sa paligid at ang tanging ilaw ay nagmumula sa loob ng hotel na tila hinihikayat akong pumasok. Kaya naman dali-dali ko na nilabas ang kamera ko para kunan ang lugar at i-vlog na rin ito. Nung mga oras na yun, tila inapakatahimik ng lugar at ang tanging maririnig mo lamang ay ang mga tunog ng mga ibon na naninirahan sa loob ng abandonadong istruktura. Ako na lang pala ang mag-isa nung mga oras na yun. Kaya naman binilisan ko na ikutin ang lugar para ma-vlog ko lahat ito at makaalis na. Habang ako'y paalis na, hindi ko inaasahan na may kakaiba akong mararamdaman pagtalikod ko. Biglang nanlamig ang buong katawan ko at parang may yumakap na malamig na hangin sa akin, kasabay ang isang amoy na kakaiba, amoy sampagita na sa sobrang tapang ay parang sinasakal na ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, ngunit sa takot, agad akong tumakbo palayo. Bumalik ako sa hotel na tinutuluyan ko para doon na lamang magpahinga. Dahil sa pagod, napagdesisyonan kong mag-shower agad para makapag-relax. Ngunit habang nasa banyo ako, naramdaman kong tila may malamig na hangin na humaplos sa aking balikat. Hindi ko na lang ito pinansin at inisip kong dala lamang ito ng pagod mula sa biyahe at kaba na dala ng Diplomat Hotel. Nang matapos akong mag-ayos, umupo ako sa kama at nagdesisyon na i-edit ang mga videos na nakuha ko. Habang pinapanood ko ang vlog, bigla kong napansin ang isang clip ng aking video na may kakaibang anino. Dahan-dahan kong nireplay ang video at nakita ko ang malinaw na anino ng isang babae. Nakasuot siya ng puting damit, parang isang madre. Napatigil ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ito o totoo nga ang nakikita ko. Kaya naman ibinaba ko na lang ang laptop ko at humiga na lang sa kama. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, mas naramdaman ko ang bigat ng paligid ko. Hindi ako makatulog at parang may nagmamasid sa akin sa loob ng kwarto. Nang buksan ko ang ilaw ko, doon ko nakita ang madre na nakatayo sa gilid ng aking kama. Hindi ako makagalaw at nanlalamig ako sa takot. Hindi ako makasigaw at hindi ako makapalag. Ano ang kailangan mo? Ngunit walang sagot. Narinig ko lamang ang malamig niyang buntong hininga at naramdaman ko ang malamig niyang kamay na dumikit sa aking noo. Nang maramdaman ko iyon, bigla akong dinala sa dilim at nawalan ako ng malay. Nagising ako kinabukasan na may takot at baka muling magpakita ang madre sa akin. Kaya naman nag-impake na ako ng mga gamit para makauwi na ako sa Maynila at para makalimutan na rin ang na-experience ko sa abandonadong lugar na yun. Pero akala ko lang pala lahat ng yun. Pagbalik ko sa Maynila,
Hindi ko pa din makalimutan ang mga nakita ko at na-experience ko, kaya naman inimbitahan ko si Bea para mag-overnight sa kondo ko. Siya nga pala ang nag-iisa kong kaibigan. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari sa akin sa Baguio dahil ayoko nang takutin pa siya. Nagbanding kaming dalawa nung gabi na yun. Nanood kami ng Korean drama at nag-food trip na din. Habang kasagsagan ng panonood namin ng movie, biglang nagpaalam si Bea para magbanyo. Habang nasa banyo siya, bigla ko na naman naramdaman ang malamig na hangin na dumadampi sa mga balat ko. Kaya naman bumalik na naman ang kaba ko na baka magpakita na naman ang madre sa akin, ngunit sinubukan kong hindi matakot. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na sigaw ni Bea mula sa banyo. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya. At sa hindi ko inaasahan ay nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nanginginig at ang mga mata ay nakatingin sa salamin ng banyo. Ane, nakita ko siya. Nanginginig niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi niya, kaya tinanong ko kung sino ang nakita niya. Naniniwala ba kayo sa aswang o hindi kaya sa mga lugar na kung saan sila nakatira? Nais ko nga palang ikwento ang naging karanasan ko noong senior high pa lang ako. Grade 12 na ako noon at may 3 akong kaibigan. Itago ko na lang sila sa pangalang Jared, Dante at Deo. Magkakaibigan na kami simula elementary pa lang. Tawagin niyo na rin pala ako sa pangalang Renz. Nagsimula ang lahat noong maisipan naming magplano ng gala kasama ang aking mga kaibigan. Sa syudad pala kaming magkakaibigan nag-aral ng senior high. Sila Jared at Dante ay nakatira sa ibang lugar at kami namang dalawa ni Theo ang magkasama sa bahay. Ano, wala ba kayong balak gumala? Tanong ko sa kanila. Pagkatapos kasi ng graduation namin ay wala pa kaming gagawin. Hinihintay pa namin pare-pareho ang mga kailangan namin sa kolehiyo at habang hinihintay yun ay balak muna namin maghanap ng trabaho. Saan ba? Kung ako tatanungin, kahit saan. Sagot ni Dante. Paano kaya kung pumunta tayo sa lugar ni Dante at Jared? Nagtinginan kaming dalawa ni Theo. Baliw, magkaiba ang lugar namin ni Dante. Huwag na rin doon sa lugar namin. Pagtatanggi ni Jared. Mas lalo naman sa amin. Ang layo-layo, mauubos pera natin, nabanggit namin pareho ni Theo. Ayaw nyo ba na ipakilala kami sa pamilya nyo? Umiling naman kaagad ang dalawa. Sige, unahin dalam natin kay Dante. Suhestyon ni Jared na sinang-ayonan namin. Noong mga panahong iyon, ramdam namin ang pagtanggi na pumunta kami sa lugar nila. Gaya ng napag-usapan namin, unahin namin ang pagpunta sa bahay nila Dante. Pagkalipas ng ilang araw, ay naghanda na kami ng mga dadalhin naming mga gamit para dumiretso na sa terminal ng bus. Bakit parang hindi ka mapakali, Dante? Narinig kong tanong ni Theo. Nahihiya ako eh. Anong ipapakain ko sa inyo pagdating doon? Maliit din ang bahay namin. Tinapik namin siya sa balikat. Ayos lang yon, kaya naman naming matulog sa sahig o labas-labas lang. Napatawa kami ng sabay-sabay hanggang sa dumating ang bus na sasakyan namin. Habang paakyat kami sa bus ay, naalala ko ang sinabi niya sa akin bago ako umalis. Dapat pa rin daw akong magdala ng mga panlaban, lalo na at probinsya ang pupuntahan ko. Hindi ko nga maintindihan si Lola kung bakit ganon sa probinsya rin naman kami nakatira. Nagpadala ito sa akin ng parang anting-anting, tapos ang isa ay hindi ko alam kung anong laman. Gaya ng inaasahan namin, malayo nga ang binyahe namin. Panay pa ang reklamo ni Theo kahit siya naman talaga ang may gusto na pumunta. May trabaho ba roon sa inyo? Tanong ko kay Dante na kagigising. Meron namang mga construction sites doon, pero medyo may kalayuan sa bayan. Bakit mo natanong? Balak ko sana mag-apply kapag nandoon na. Para may pandagdag akong pera papunta kay Jared. Sa aming magkakaibigan, si Dante ang hindi makatangi sa amin kahit ayaw niya. Tahimik din siya gaya ni Jared, halos sabay-sabay na talaga kaming lumaki kaya parang magkakapatid na kami dahil kilala na namin ang isa't isa. Malapit na ba tayo? Tanong ni Theo.
Malapit na, mga 25 minutes na lang. Nasa tricycle na kami ngayon habang pinagkakasya ang sarili dahil sa karga. Gaano ba tayo katagal doon? 3 peres lang ng damit na dala ko, sabi ni Jared. Hindi ko alam, 3 peres din lang dinala ko, sagot ko at mapatingin sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakarating na kami sa kanto papunta sa bahay nila Dante. Si Dante nung mga oras na un ay tila hindi na umimik at napapakamot na lang lagi sa ulo sa hindi namin alam na dahilan. Nang makalampas kami sa masukal na daanan papunta kila Dante, ay nagulat kami dahil marami palang bahay sa lugar. Namangha kami sa dami ng mga tanim na palay at mga alagang hayop. Nagkalat din ang mga hayop sa paligid. Sagana naman pala ang lugar nyo, Dante, pero pansin ko lang, bakit walang tao sa labas? Tanong ko sa kanya. Natutulog kasi ang mga tao sa oras na ganito rito. Kaya minsan lang sila lalabas pagpadilim na. Kaya naman nagpatuloy na ulit kaming maglakad papunta sa bahay nila Dante. Ngunit sa paglalakad namin, parang may nakamasid sa paligid namin. Napapatingin ako sa mga bahay na tahimik at halos wala talagang tao. Noong una, hindi ko na kailangang tanungin pa ang sarili ko na may kakaiba sa lugar nila Dante. Nang makarating kami sa bahay nila, unang bumungad ang nanay niya na may gulat sa mukha. Hindi siya kaagad nakapagsalita, kaya ako na ang unang nakipag-usap. Magandang hapon po. Ako po pala si Renz, kaibigan po kami ni Dante. Gusto po sana naming mamasyal dito. Hindi nakasagot ang ina ni Dante, kaya sila Jared at Deo ay nagpakilala na rin. Parang alanganin pa nga kaming papasukin ng ina ni Dante. Pasensya na kayo, ganyan talaga siya kapag nagugulat. Hindi ko kasi nasabi na may kasama ako, sabi ni Dante, kaya tinanguan lang namin siya. Anong ginagawa ng mga yan dito, anak naman? Ako ang bahala, Nay. Mababait naman sila. Nagbulungan silang mag-ina ngunit hindi ko narinig ang kanilang pinag-uusapan. Pinapasok na kami ni Dante sa loob ng kanilang bahay at dahil nga maliit ang kanilang tirahan, kailangan naming magsama-sama sa iisang kwarto lang. Sementado ang sahig ngunit ang mga pader ay hindi. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa dumating ang ama ni Dante. Gaya ng kanyang ina, gulat itong napatingin sa amin at bumulong kay Dante. Habang kami ay naghahapunan, tinanong kami ng nanay ni Dante. Ilang araw ba ang pananatili niyo rito? Tanong ng ina ni Dante sa tahimik naming pagkain. Hindi rin po namin alam, pero hindi naman po kami magtatagal. Dapat lang, mga iho. Masyadong delikado ang lugar na to kahit nakita niyong tahimik. Ang katahimikan ay may kabuluhan sa likuran. Hindi tuloy namin malaman kung ano ang gustong iparating ng ina ni Dante. Salamat po pala sa pagtanggap niyo sa amin dito. Pasasalamat ni Jared. Naku, wala yon. Sige, kumain kayo ng marami. Napatingin ako sa ama ni Dante na may masamang tingin sa amin. Napailig na lang ako dahil baka ganun lang talaga ang ekspresyon niya. Nasaan pala ang kapatid mo, Dante? Tanong ni Theo. Wala siya rito. Di ba nandoon din siya kay Lola? Lumipas ang gabi na tahimik naman at walang nangyari. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga ingay sa labas kagabi. Si Dante ay doon natulog sa kwarto ng kanyang magulang dahil hindi kami kakasya rito sa kwarto niya. Nakakapagtaka nga lang talaga na gabi yata lumalabas ang mga tao rito at hindi umaga. Kinaumagahan, naisipan naming pumunta sa bayan para maghanap ng trabaho. Nasa sala pa lang kami, ngunit pinigilan kami ng ina ni Dante. Saan kayo pupunta? Huwag na kayong lumabas, saka na kayo lalabas kapag alis na kayo. Napatingin kami rito. Hahanap po sana kami ng trabaho para kahit papaano kami na ang bibili sa ibang kailangan dito. Hindi na kailangan, sige na. Pumago kayo. Tarantang sabi ng ina ni Dante. Wala kaming ibang nagawa kung hindi ang sumunod na lang. 3 lang kaming nandito dahil may pinuntahan si Dante kasama ang ama niya. Magkakaharap kaming 3 rito sa kwarto habang nag-isip. May kakaiba sa lugar na to. Panimula ni Jared, akala ko ay ako lang ang may nararamdamang ganon, pero siya rin pala.
Tanungin kaya natin si Dante mamaya. Dumaan ang ilang araw at hindi man lang namin nakita ng mabuti ang labas. Pangatlong araw pa lang namin, ngunit marami na kaagad kaming tanong sa isip kung ano ang mga naririnig namin tuwing gabi at mga kalabog sa bubong. Kaya naman tinanong na namin si Dante kung ano ang bagay na yon, ngunit hindi siya sumasagot ng tama. Hanggang sa dumating ang isang araw na kaming tatlo ay naisipang lumabas sa gabi. May isang bagay ang nasa isip namin, kaya lahat ng gamit namin ay inuna na naming ilabas. Dahil kung ano man ang makikita namin, aalis na kami kasama si Dante. Hindi kaya mga praning lang tayo. 10:00 na ng gabi pero wala pa ring nangyayari. Tara na nga sa bahay nila Dante, magpaalam na tayo na aalis na tayo. Napatayo kami at nagsimulang naglakad papunta sa bahay nila Dante. Ngunit sa paglalakad namin, biglang may dumakma sa paa ko dahilan para matumba ako. Renz, rinig kong sigaw ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa laki ng aso na kumagat sa hita ko. Tinulungan ako ng dalawa sa pagtayo habang nararamdaman ko ang mahapdi nitong epekto. Hindi namin namalayan na napalibutan na pala kami ng mga malalaking aso. Hindi sila ordinaryong aso dahil sa mapupula nilang mata at matatalim na ngipin. Halos kamuntikan na kaming madakma ng mga ito. Hanggang sa magulat na lang kami na may mga manananggal na lumilipad na palapit sa amin at sa hindi ko inaasahan ay nakita ko ang pamilya ni Dante na palapit sa mga aso na sumugod sa amin. Dante. Pagbanggit ko sa pangalan ni Dante na kasalukuyang nakikipagkagatan sa malalaking aso. Hindi namin mapigilang manginig sa takot. Sa panahong iyon ay nangibabaw ang takot ko kaysa sa sugat na natamo ko dahil sa napalibutan na kami ng mga aswang. Tumakbo na kayo habang nasa katinuan pa ang pag-iisip ko. Sigaw ni Dante na kasalukuyan na ring may sugat sa mukha at duguan na ang mukha nito. Sige na. Maling lugar ang pinuntahan nyo. Lugar ito ng mga aswang. Kaya tumakbo na kayo. Nang isigaw iyon ng ina ni Dante, binuhat na ako nila Theo at Jared na may halong panginginig. Habang patakas kami, nakikita ko kung paano pigilan ni Dante ang mga humahabol sa amin. Sa gabing iyon, natagpuan namin ang sarili naming umiiyak sa katotohanang niligtas kami ni Dante sa mga aswang na balak kaming tapusin. Nalinawan kami na kahit pala si Dante ay isang aswang, ngunit mas umiral pa rin rito ang malasakit sa amin para kami ay tulungan. Umalis kami sa probinsya na yun na may halong takot at pangamba kung ano na ba ang nangyari kay Dante. 2 taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay wala na kaming narinig mula sa kanya. Naranasan niyo na bang umuwi ng gabi galing sa school o trabaho? May kwento sana akong ibabahagi sa inyo. Ito ay isang kwento ng babaeng nagpapakita sa mga motorista, o kung hindi naman, ay sa mga tao na naglalakad malapit sa lugar kung saan siya nagpapakita. Ako nga pala si Sean, 16 na taong gulang at kasalukuyang nasa 10 baitang ng aking pag-aaral. Sa totoo lang, seryoso ako pagdating sa pag-aaral, kaya naman nabigyan ako ng scholarship sa school namin. Simula pa nung elementary ako, top student na ako sa klase at palagi akong sinasabihan ng mga teachers na huwag daw akong titigil sa pagiging masipag. Kaya naman kahit na maraming school activities, kinakaya ko pa rin ito para sa pangarap ko. Alam din yan ng mga magulang ko. Si Nanay Mary, siya yung laging nag-asikaso sa akin sa bahay. Si Papa naman ay si Mang Roger, palaging nagpapaalala na huwag akong papagabi sa labas at umuwi agad pagkatapos ng klase. Lagi niyang sinasabi sa akin, Sean, umuwi ka na maaga ha. Huwag kang magpagabi, delikado. Kaya lagi akong nagmamadali pa uwi. Pero isang araw, sa hindi ko inaasahan, natagalan ako dahil sa sobrang daming assignments na kailangan naming tapusin sa library. Naghintay pa kami sa isa naming groupmate, kaya halos 10:00 na ng gabi kami lumabas sa school. Sa dami ng activities, hindi ko namalayan na ang dami palang oras ang lumipas,
kaya hindi ko rin naiwasang magabihan. Dahil medyo malayo ang bahay namin sa paaralan, kailangan kong maglakad mula sa sakayan papunta sa aming bahay. Sa katunayan, walang masyadong tao dito sa kalyeng dinadaanan ko, kaya mabilis akong naglakad nung mga oras na yon. Habang pauwi na ako galing sa school, napansin kong wala na masyadong tao sa daan. Nung nasa kanto na ako at malapit na sa sakayan, nakita ko ang lumang bahay na kinatatayuan ko. Madilim at masukalang paligid ng bahay, pero hindi ko na ito pinansin at natatakot na ako. Nang biglang may narinig akong kaluskos sa likod ko. Hindi ko ito pinansin at iniisip ko na baka aso lang o ibang tao na naglalakad din, pero sa hindi ko inaasahan ay narinig ko ulit ang kaluskos sa lumang bahay na nagdulot sa akin ng takot nung mga oras na yon. Napahinto ako at dahan-dahang lumingon, at may nakita akong isang babaeng maputla. Mahaba ang buhok na tila basang-basa at nakasuot ng puting damit. Hindi ko maaninag ang mukha niya ng maayos, pero alam kong hindi siya ordinaryong tao. Nilapitan ko siya at tinanong, "Ate, okay ka lang ba?" Tanong ko kahit nanginginig ako. Wala siyang sinagot. Dahan-dahan rin siyang lumapit sa akin, at doon ko napansin na hindi sumasayad ang mga paa niya sa lupa. Sa sobrang takot, kumaripas ako ng takbo at hindi na ako lumingon pa. Hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa amin dahil sa takot, hingal at pagod na pagod. Si nanay ay nagtataka sa hitsura ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Hindi ako makapagsalita agad dahil sa pagod. "Ma, may nakita ako," nanginginig kong sabi. May babae sa may lumang bahay puti parang multo. Si tatay na nasa sala lumapit sa amin. Anak, baka pagod ka lang. Hindi ka dapat nagpapagabi dyan. Marami ng kwento ang tungkol sa lugar na iyon. Napalunok ako at naalala ang mga kwento ng matatanda sa amin, ang kwento ng white lady na nagpapakita sa mga estudyanteng pauwi ng gabi. Kaya napagdesisyonan kong hindi na magpapagabi muli. Mula noon, sinisigurado kong maaga na ako uwi. Pero tuwing nadadaanan ko ang lumang bahay, nararamdaman ko pa rin ang malamig na hangin at hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ng babae. Makalipas ang ilang linggo mula nang magpakita sa akin ang white lady, akala ko nakalimutan ko na ang nangyari. Bumalik na sa normal ang mga araw ko, pasok sa eskwela, tambay ng kaunti pagkatapos ng klase, tapos uwi bago magdilim. Pero sa totoo lang, tuwing nadadaan ako sa lumang bahay na yon, palagi kong binibilisan ang lakad ko. Hindi ko rin masabi kina nanay at tatay kung gaano kalalim ang takot na nararamdaman ko. Araw ng Biyernes, natagalan na naman ako sa pag-uwi dahil sa group project namin. Dahil gabi na, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari noong nakaraan. Habang papalapit ako sa kanto ng lumang bahay, kinabahan na naman ako. Tahimik ang paligid, parang may malamig na hangin na bumalot sa akin. Tumingin ako sa relo ko, 9:00 na naman. Parang eksaktong oras noong una ko siyang nakita. Sinubukan kong huwag isipin ang white lady, pero kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang imahe ng puting babae. Nang malapit na ako sa tapat ng bahay, doon ko siya muling nakita, nakatayo ulit sa gitna ng kalsada, puting-puti ang suot, at hindi mo makikita ang mukha. Hindi totoo to, bulong ko sa sarili ko, nanginginig sa takot. Pero naramdaman ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin, kahit wala akong makita. Napaatras ako ng ilang hakbang, iniisip kung dapat ba akong tumakbo gaya ng dati. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Hindi siya lumapit at hindi rin siya gumalaw. Tumayo lang siya doon, parang may hinihintay. Bigla, may narinig ako mula sa likod ko. Anak, nandito ka na pala. Lumingon ako. Si nanay. Lumapit siya sa akin mula sa kabilang kalye, hawak ang isang supot ng pinamili. Kanina pa kita hinihintay sa bahay. Bakit ka napatayo dyan? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Napatingin ako muli sa babae, pero laking gulat ko nang makita kong wala na siya. Parang bula siyang naglaho. May nakita akong... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil tumigil si nanay sa pag... Hay!
Ako nga po pala si Ella, isang college student na nakatanggap ng scholarship sa isang universidad sa Maynila. Ako'y lumuwas ng probinsya, umaasang ang buhay sa syudad ay puno ng oportunidad at pag-asa. Sa katunayan, medyo nabahala ako sa mga plano ko sa hinaharap, ngunit wala akong magawa kundi magpatuloy sa aking mga pangarap. Matapos ang ilang linggong paghahanap, natagpuan ko ang isang maliit na apartment sa isang lumang gusali sa may Calle del Rosario. Sa unang tingin, mukhang ordinaryo lang ang lugar, isang 3 palapag na estruktura. Ang mga dingding nito ay luma na at ang bintana ay may mga punit na kortina. Ang renta ay mura at tila walang iba pang nangungupahan, kaya't hindi ko na naisip nagdalawang isip pa. Dahil sa bigat ng bag ko, ay hindi ko na malayan na yung apartment na kinuha ko ay di pasok sa taste ko. Pero dahil sa murang presyo nito, ay wala na akong nagawa at napilitan ng kunin at lipatan ito. Nung unang gabi ko sa apartment, pinilit kong makatulog sa kabila ng kakulangan ng komportableng kama at mainit na buga ng hangin galing sa bintana. Naririnig ko ang mga tunog mula sa labas, mga huni ng mga ibon sa hating gabi at ang paggalaw ng mga dahon. Nang magising ako kinabukasan, naramdaman kong parang may humahawak sa akin. Pakiramdam ko di ako nag-iisa. Sa halip na maghanap ng dahilan para umalis, nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Isa sa mga hindi ko maipaliwanag na pakiramdam ay ang pagdama ng isang presensya na makatindig balahibo, parang isang hindi nakikita ngunit tila nagmamasid sa akin mula sa dilim. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mapansin ko ang mga kakaibang pangyayari. May mga oras na naririnig kong parang may naglalakad sa itaas ng aking apartment kahit na alam kong wala pang nangungupahan doon. Minsan, ang mga ilaw ay biglang bubukas at mamamatay kahit na hindi ko ito hinahawakan. Isang gabi, habang ako'y abala sa pag-aaral, may narinig akong tunog mula sa likuran ko. Nang lumingon ako, biglang nagsiliparan ang mga papeles na nasa lamesa ko. Pakiramdam ko na parang may malakas na hangin na dumaan, ngunit walang pinto o bintana na bukas dito. Tila ba ako'y tinitingnan ng isang hindi maipaliwanag na elemento? Kinabukasan sa aking pag-usisa, napag-alaman ko mula sa isang matandang tindera, sa tabi ng kalye na ang apartment na aking tinutuluyan ay may madilim na kasaysayan. May mga ulat daw ng mga nawawalang tao at mga nakakatakot na pangyayari na naugnay sa gusali. Sinabi niya na dati itong tinirhan ng isang pamilya na naglaho ng mga parang bula. Sabi niya, maaaring ang mga espiritu ng mga namatay ay naglalagi sa lugar na iyon. Bagaman ako'y may pagkabahala, ako'y nagpatuloy pa rin sa pag-aaral sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Isang gabi, nang umuwi ako mula sa paaralan, napansin kong iba ang pakiramdam sa tinutuluyan kong apartment. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa init ng aking katawan. Ang mga ilaw ay tila nag-iba-iba ang mga kulay at ang mga anino ay nagiging mas madilim. Nakaramdam ako na ako'y tinitingnan ng isang elemento mula sa dilim. Ang mga tunog ng mga hakbang mula sa itaas ay tila mas lumalakas. Hindi ko na kayang tiisin ang takot, kaya't nagdesisyon akong unakyat sa itaas na bahagi ng apartment. Nang buksan ko ang pinto, bigla akong nakaramdam ng takot. At tila ba ang mga hagdang bato ay nagiging mas madilim habang ako'y umaakyat. Nang makarating ako sa itaas, natagpuan kong walang tao, ngunit hindi naaalis sa pakiramdam ko na parang may kasama akong umaaligid sa akin. Sa pag-usisa ko nakita ko ang isang lumang salamin at naantig ako rito. Kaya naman kinuha ko ito at itinapat sa aking mukha. Habang ako'y nakatingin rito, bigla akong nagulat sa nakita ko. Ang aking mukha ay napapalibutan ng madilim na mga anino na tila nagmumula sa loob ng salamin. Isang gabi, habang ako'y nag-aaral, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Sinubukan kong maghanap ng flashlight, at sa aking paghahanap, nakarinig ako ng yapak na natila ba ipapalapit ng papalapit sa akin, at may naririnig akong mga boses na bumubulong ng mga salitang di ko lubos na maunawaan.
Sa pag-aalala ko, bigla akong napalingon at natagpuan kong ang pinto ng apartment ay nakabukas at may mga malabong anino na naglalakad papasok. Sila'y tila mga bulto ng anino, walang mukha, ngunit naglalaman ng galit at pangulila. Nang mga oras na iyon, wala na akong magawa, kundi ang tumakbo palabas ng aking apartment. At mabilis akong umalis sa lugar, hindi na muling bumalik sa takot na biktimahin nila ako.